Hello po, magandang araw. Dito ko po ilalabas yung mga hinanakit ko sa buhay kasi alam kong walang masyadong manonood nito kasi at 20 subscribers lang naman ako. Tsaka ang tanong ko, paano kaya tayo maging isang Ivana Alawi? Yung ang dali-dali lang tumulong, ang dali-dali lang magbigay ng pera, kahit magkano, kasi alam naman natin si Ivana Alawi ay mahilig tumulong sa kapwa at saka maganda din yun sa mga vloggers, saka yun ang magandang suportahan din. Pero napagtanto ko, ano kayang feeling ng isang mayaman? Ano kayang feeling ng isang makaramdam ng isang marangyang buhay, tsaka yung mabili mo ang gusto mo sa buhay? Ano kaya ang feeling no? Kasi ako, lumaki ako sa isang napakahirap na pamilya mula noon hanggang ngayon. Kasi yung mama ko, isang labandera at 71 na siya. Tapos yung papa ko, walang trabaho. Tsaka 74 na siya kasi may katarak na ang kanyang mata. Noon, yung papa ko, farmers, ano lang siya, wala po kaming lupa. Nagsakahan lang siya ng hindi namin lupa. Pasensya na po sa Tagalog kasi hindi po ako Tagalog, isa po akong Bisaya. At ano po, itatry ko ang best ko para maintindihan kung sakaling may mga manunood. Ako, lumaki talaga ako sa hirap. Wala kaming lupa. Nakikibahay lang kami sa ibang lupa. Yung mama ko isang labandera, tapos yung papa ko yung nagbabantay sa mga niyog, mga saging sa may-ari ng lupa. Wala kaming kuryente, nakikonik lang kami sa sa uncle ko, at salamat na din sa kanyang anak kasi siya ang nagsabi na mag-connect kami doon sa kanilang bahay. Isa po akong single mom, may isa po akong anak, at saka yung darating na pasukan na ay mag-grade 9 na siya. Okay lang sa ngayon. Pagdating kaya sa college, paano ko siya papaaralin? Kasi alam kong mahal ang tuition kahit hindi ako nag-college. Kasi mahilig ako mag-research sobrang mahal ang tuition. Para sa akin, gusto ko siyang paaralin. Gusto ko kung maganda yung kinabukasan niya. Hindi ko gusto na matulad siya sa akin na ngayon na walang magawa sa buhay, kundi ito lang. Isa po akong teller sa STL, tapos 350 lang per day. Gusto ko man silang bigyan ng magandang buhay, pero wala akong sapat na kita para bigyan sila ng magandang buhay. Pinag-pray ko sa Panginoon gabi-gabi na sana tulungan niya ako na gusto kong papaaralin yung anak ko. Tulungan niya ako na sana makapagtapos lang yung anak ko kahit basta maganda yung trabaho niya, lagi yung kita niya. Yung pangarap ko noon para sa sarili ko ay gusto ko yung matupad para sa anak ko. Sobrang hirap talaga ang buhay ngayon sa mga single mom, yung mga mahirap lalong naghirap, ganon. Hirap talaga, masyadong mahal bilihin. Hindi ko alam paano tayo mabuhay. At pinag-pray ko din sa Panginoon na sana bigyan ako ng lakas na malabanan ang mga krisis sa buhay, tsaka yung mga pangarap ko para sa anak ko. Gusto ko siyang lumaki na matakot sa Diyos, tsaka yung mapagmahal sa kapwa, tsaka mapagmahal sa kanyang family in the future. Yung papangasawa niya ay mapagmahal din. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon na sa
mga magandang bagay na binigay niya sa akin at pinag-pray ko sa kanya na sana bigyan kami ng good health sa araw-araw kasi hirap magkasakit ngayon. Kung wala kang pera, wala ka talaga. At sana may instrumento na ibigay si God, matulungan ang mga mahirap, ang mga mahirap na katulad ko. Minsan masasabi ko na ang unfair ng mundo kasi sana fair na lang lahat, sana naging mayaman na lang lahat. Pero napagtanto ko, siguro ginawa ito sa Panginoon para malaman natin kung paano maging isang mahirap at kung yumaman man tayo, marunong po tayong makumpinto kung anong meron tayo. Pero sa ngayon makumpinto naman ako, pero kulang yes. Okay lang sana ako, kahit okay lang sana mahirap, pero sana may may pera na pambili ng mga ang mga needs natin. Lang po. At dito lamang po ang aking mga hinagit sa buhay. Alam kong marami tayong mahihirap dyan. Huwag po tayong mawala ng pag-asa kasi meron si God na po bahala sa atin. At sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. God bless everyone. God bless you and have a nice day. Bye.